marami pa sinabi si Si Ombudsman, Ombudsman Boyeng Remulla. Naniniwala po kasi siya na si dating House Speaker Martin Romualdez lang ang makikinabang sa pagbawi ng testimonya ng ilang nagpakilalang dating bagman daw ni Puganteng o ng Puganteng si Zaldico. Dagdag pa ni Remulla, malinaw na may mga tumutulong daw para bumaliktad ang mga posibleng tumestigo sa kasong isasampa laban kay Romualdez. Tiniyak din ng Ombudsman na hindi ito makakaapekto sa binubuo nilang kaso laban sa dating speaker. Patatandaang isiniwalat ng 18 na naghatid raw sila ng mali-maletang pera mula kay Ko para i-deliver kay Romualdez. Itinanggi naman agad ito ni Romualdez. Pinapakita raw nito kung gaano kabayas si Remulla laban sa kongresista. Bago nito, nakipagpulong sina Senate President Sherwin Gatchalian at Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo kay Remulla. Ayon kay Tulfo, ipauubayan na nila sa Ombudsman ang pangunguna sa investigasyon sa flood control scandal sa bansa. Oo. So, para kumuha pa po tayo ng detalye tungkol dyan, kausapin na po natin ang ating mobile journal na si Arles De Los Santos. Arles, ano pa bang idadagdag mo sa amin tungkol dyan? Well, siguro mas tuwing Biyernes talagang ito yung mga pahabol ng Office of the Ombudsman, no? Na-Biyernesan ka na naman. Na-Biyernesan ka. Pansinin nyo, ang airtime ng impeachment ay laging Monday to Wednesday at ang Office of the Ombudsman at ang Sandigan Developments ay lagi natataon yan, no? Sa Webes at Biyernes, no? Kung saan naniniwala nga si Ombudsman Boyeng Remulla, no, na hindi makaaapekto sa kanilang nilulutong kaso itong pag-recant ng 4 sa 18 na bagmen, no? Kasi Juvie Chiquet Mase, if we remember, 8 na mga maleta boys ang pumunta sa Office of the Ombudsman para makunan ng kanilang individual affidavit. Dahil matatandaan din natin na sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, kailangan para maging admissible yung kanilang mga testimonya, dapat maging individual yung kanilang mga paglalahat ng kanilang facts na meron, no? So mula doon sa 18, 8 yung pumunta, and doon sa 8 na nagbigay ng kanilang testimonya, 3 doon yung nagrecant ng kanilang statement, no? And then may isa pa na nagrecant naman ng kanyang statement doon sa kanilang joint affidavit, kaya ang kabuuan ay 4 yan. Hindi inilabas ni Ombudsman Boyeng Remulla kung sino particularly itong 3 na maleta boys na ito, no? Pero inaasahan nga nila, no, na sa kabila ng pagrecant ng kanilang mga testimonya, kung ganun daw, kailangan nilang gawin ito sa korte mismo, no? At kung itutuloy nga yung pag-recant ng kanilang mga testimonya, ayon kay Remulla, masasama itong mga bagmen na ito, no, doon sa mga magiging akusado ng nilulutong asunto laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabukod dyan, nilinaw at iginiit ni Remulla na wala umanong naging pagpilit na pagpirma, no, pagpapapirma dito sa mga bagmen na ito, dahil in his own words, ni Remulla, no, they are very comfortable nang pumirma nga daw ng kanilang mga affidavit, at meron din na mga abogado na nandoon mismo, no, at meron din daw silang recordings na magpapatunay na wala nga itong katotohanan. At karagdagan dyan, voluntaryo pa raw na sumama at nagturo itong mga bagmen na ito doon sa mga lugar kung saan umano nila i-deliver ang mali-maletang pera mula sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. So parang intindi ko, Arles, ay kahit na hindi nangyari yung pag-recant kagabi, no, nung ilan doon sa mga ex, ay, di ba sabi mo natin tawagin ex-marine? Basta yung mga bagmen or bodyguard. Actually, So, basura boys, meron pa. yes, kahit na sila yung nag-recant, yung ilan sa kanila, ay parang hindi ito nakaka-apekto. Tama ba yung intindi ko kay Ombudsman Remulla? Kasi meron na silang talagang ongoing investigation na feeling nila matibay na talaga to begin with. Mm-hmm. Yes, actually, Juvie, yan na din yung iginiit ni Ombudsman Boyeng Remulla, no, na malakas na daw yung foundation ng kanilang nilulutong kaso sa dating House Speaker, no, and later lang na dumagdag itong testimonya ng mga bagmen na, sabi nga, idadagdag sa mga gagamitin para mas idiin itong si Romualdez. At itong mga bagmen na ito ay kasama nga doon sa mga umano'y nagsabi na dati silang mga bagmen na ngayon pugante na at dating mambabatas na si Zaldico. Arles, baka na-miss ko lang dun sa report mo. So, anong mangyayari dun sa 4? I mean, may kaso ba sila? Pwede ba silang tumayong testigo? Paanong mangyayari?
ang inaasahan ay masasama na itong mga nag-recant na bagmen, no, sa mga posibleng maging mga akusado dito sa nilulutong kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi ayon kay Ombudsman Boying Remulla, sa korte daw nila patunayan na nire-recant nila yung kanilang mga testimonya. At kabukod nga dyan, wala daw kasing pamimilit na nangyari sa part ng Ombudsman noong kinuhanan sila ng kanilang mga affidavit. Ibig sabihin, malaya nilang inilahad itong mga impormasyon na ito. Kaya medyo in a way, no, in a sense, ikinugulat ng Office of the Ombudsman ang pag-recant nila ng mga testimonya. So kahit wala na silang kaso dun kay o reklamo kay Senator Antonio Trillanes, ay meron pa rin silang kakaraping mga kaso dito naman sa Yes. Ombudsman. Parang ganun nga ang nangyayari, Chiki. Oo. So parang wala silang wala palang magagandang mapapala sa kanila. Tama ba? Either which way. Yes, kasi isa pa lang si former Senator Antonio Trillanes, Chiki, sa mga nag-atras ng reklamo laban dito sa bagmen, kamakailan. Sinabi na ng Department of Justice na meron ngang sapat na basehan para ireklamo ng cyber libel, maging ng perjury, itong 18 na bagmen, maging yung kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, na kanina ay pumunta doon sa Office of the Ombudsman at sinabi na wala raw offer na pera para doon sa mga bagmen. No? Ang napag-usapan lamang daw kung may kailangan na tulong para sa mga ito, like for financial assistance o maging sa mga gamot, ready daw sila magbigay. Pero wala daw agreement na bibigyan sila ng malaking halaga dahil yung lumalabas, parang sinabi na kahit 2 taon daw sila na hindi magtrabaho, sasapat yung pera na ibibigay sa kanila. Okay. Thank you muna tayo sa ating mobile journalist na si Arles De Los Santos. Thanks, Pasadahan ko lang ng mabilis itong sinabi ni Yuse Claire Castro tungkol dyan sa Maleta Boy. Sabi niya, maraming nakakaramdam na parte ito ng plano ni Mike Defensor at ibang kasamahan niya para sa isang destabilisasyon. Sabi niya, ako ay nagsasalita lamang para kay Pangulong Marcos, hindi para sa kwento laban sa ibang tao, but at the end of the day, ombudsman pa rin daw ang magdedesisyon tungkol dito. Yeah.